Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, dating Pangulong Duterte patatawag sa Senate investigation sa war on drugs. Muling pag-iimbestiga sa high-profile killings kaugnay ng war on drugs, suportado. Petisyon para pigilan ang paglipat ng excess PhilHealth funds, inihain sa Korte Suprema. Higit 39,500 na sasakyan nadagdag sa mga kalsada sa bansa nitong Setyembre. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, ipapatawag ng Senado si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa hiwalay nitong investigasyon tungkol sa war on drugs, ayon kay Senator Ronald Bato de la Rosa, na chair ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Saad ng senador na nooy naging PNP chief sa panahon ni Duterte, hihilingin nito ang presensya ng dating Pangulo sa pagdinig, gayon din ang iba pang miyembro ng gabinete ng dating administrasyon. Aniya, malaki ang tsansang dumalo ang dating Pangulo kung siya ang mag-imbita dahil mas komportable umano ito sa Senado kaysa sa Kamara. Magsisilbing resource person si Duterte sa hiwalay na investigasyon na planong simulan ng Senado sa session break. Samantala, suportado ng Malacanang ang muling pagbubukas ng investigasyon ng PNP sa high-profile killings na may kinalaman sa giyera kontra droga. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, pinapahalagahan ng Marcos administration ang patas na pagkakaloob ng hustisya at pagpapanaig ng rule of law sa bansa. Naghain ng Isang Bayan Coalition at ilan pang individual ng petisyon sa Korte Suprema na humihiling na pigilan ang paglipat ng 89.9 billion pesos na excess funds ng PhilHealth pabalik sa National Treasury. Sa 46-page petition for certiorari and prohibition, nanawagan ng mga petitioner sa High Court na mag-issue ng Temporary Restraining Order o TRO, writ of preliminary injunction at iba pang injunctive remedies sa ilalim ng Article 8, Sections 1, 42, 51 ng 1987 Constitution at Rule 65 ng Rules of Court. Sa huling ulat, nakapag-remit na ang PhilHealth sa Treasury ng first tranche ng 20 billion pesos noong Mayo at 10 billion pesos noong Agosto. Nakatakdang mag-remit ng third tranche na 30 billion pesos ang PhilHealth nitong Oktubre, habang ang nalalabing 29.9 billion pesos ay ililipat sa Nobyembre. Kinumpirma naman ni Finance Secretary Ralph Recto na itatransfer ang third tranche sa National Treasury ngayong araw. Itinakda ng SC ang oral argument sa mid-January 2025 kaugnay ng petisyong ibalik ang excess funds sa Treasury. Higit 39,500 na mga sasakyan ang nadagdag sa mga kalsada sa bansa nitong Setyembre. Base sa datos na inilabas ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated o CAMPI at ng Truck Manufacturers Association o TMI, nasa 39,542 units ang total new motor vehicles ang naibenta noong nakaraang buwan. Mas mataas ito sa 39,155 units na naibenta noong Agosto. Bunsod ito ng pagdami ng stock arrivals at promotions mula sa local manufacturers, ayon kay CAMPI President Romel Gutierrez. Ang 73.60% sa sales ay commercial vehicles o may katumbas na 29,104 units, habang passenger car sales ang bumuo sa 26.40% o 10,438 units. Una nang inihayag ng CAMPI na inaasahan itong tataas ang sales ng 9% sa 468,000 units ngayong taon mula sa 429,807 units noong 2023. Para sa Kidlat News Update, Renza Linon, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.